Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Matapos malutas ang kasalukuyang problema, nagpatuloy siyang pumunta sa hilaga at mabilis na pumunta sa pinakalabas na gilid ng pulang lupa. Siya ay nagmamadali. Una, gusto niyang makilala ang mga pangolin at iba pa sa lalong madaling panahon. Pangalawa, hindi alam ng selyo ng lupa kung kailan ito mauulit. Ang pagpupulong sa kanila ng maaga ay para gawing mas ligtas ang kanyang sarili. Ayaw niyang makipag-usap sa isa't isa maliban na lang kung masira ang selyo ng lupa, ngunit sa kabutihang palad, ang selyo ng lupain ay maaari pa ring maging matatag, at si Hansani ay hindi nais na makasama sila nang marinig niya na ang kabilang partido ay ang pamilyang Pei. Sa oras na ito, lumabas ang Aaron mula sa Red Earth City. Sa daan, nakita ng Aaron ang maraming mga bilanggo na naninirahan sa mundo sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, hindi sila lumabas ng lungsod, ngunit tumakbo laban sa Aaron at pumunta hanggang sa lungsod. Mukhang hindi nasira ang pangako ng gang ni Hangluan. Tapat nilang hinahayaan ang mga tao na mawala ang kanilang pera. Ibinalik niya ang tingin sa itim na ulap sa hangin. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata at nakita na pagkatapos ng North Gate, isang tao ang lumipad sa hangin na may potensyal ng pader sa hilaga ng lungsod. Pagkatapos ay inatake niya ang itim na ulap gamit ang palakol. Sa isang dagandong, dumiretso ang ilaw ng palakol at bumagsak ang itim na ulap. Biglang, sa natural at walang pidyaw na pagliko ni Aaron at lumakad patungo sa kanya, ang itim na ulap na natipon sa ibabaw ng Magic Cloud Ghost City ay nanginginig din at umaalon, at biglang kumalat. Ang natitira sa Magic Cloud Ghost City ay hindi na ang kadiliman, kundi ang orihinal na kalangitan ng angkan ng demonyo. Pagkatapos maglakad ng mga 12-dosenang milya sa labas ng lungsod, bahagyang huminto ang Aaron. Sa kanyang lakas, maraming tao sa lungsod. Natural, mahirap makaramdam ng kahit ano. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ito ay kakaunti na ang populasyon. Malinaw na makikita ng Aaron ang pagkakaiba sa likod niya sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng kaunting pansin. Bagamat medyo malayo sila sa kanilang sarili, kahit na ang mga taong ito ay magtatago ng kanilang hininga na kahit na kasing lakas sila ng Aaron, ang kanilang induction sa kanila ay halos balewala. Kung hindi nag-iingat si Aaron sa pag-atake sa anumang oras dahil nag-aalala siya na ang selyo ng lupa ay maaaring masira anumang oras, kahit na siya ay maaaring walang mahanap dahil sa maliit na paggalaw sa likod niya. Gayunpaman, 12-dosenang milya ang layo nito mula sa Magic Cloud Ghost City. Sa kanilang sariling bilis, hindi ito dapat ang mga sibilyan sa ilalim ng lupa sa Magic Cloud Ghost City. Hindi sila makakahabol. Para naman sa mga tauhan ni Multozun, walang malaking posibilidad, at malabong sumunod sila. Bukod dito, nasaksihan nila ang kanilang sariling galit, at dapat silang matakot ng labis. Kaya malabong sila iyon. Ito ba ang 7 prinsesa ng pamilya Pei? Pagdating ng grupo, kakaibang hayop ang sinakyan nila at napakabilis. Parang imposibleng makipagsabayan sa sarili nila. Bukod dito, sila ay mula sa pamilyang Pei. Hindi lihim na malaman ang kanilang pagkakakilanlan ng maaga. Nag-aalala lang sila na ang kanilang lakas ay hindi kasing lakas. Hindi nila itinuro ang kanilang mga salita o nag-aaway. Ngunit sinusunod nila ang kanilang sarili, ngunit nais din nilang maunawaan. Sa pag-iisip nito, malamig na ngumiti si Aaron. Bagamat tila walang gulat sa ibabaw, talagang binilisan niya ang kanyang mga paa at mas mabilis na umalis patungo sa hilaga. Halos makaalis na si Aaron, mabilis na lumitaw ang isang pangkat ng mga tao sa kanyang posisyon. Nang makitang si Aaron ay naglakad na hanggang sa puntong malapit na siyang mawala, nagkatinginan sila sa isa't isa sa gulat.
Pagkatapos ay binilisan ang kanilang lakad at mabilis na hinabol siya, kalahating oras, 1 oras, ngunit makalipas ang halos 2 oras, muling nagdilim ang langit, at sa oras na ito, ang pula sa lupa ng pulang lupa ay nagsimulang hindi gaanong maliwanag. Sa dulo ng distansya, may mga patong pa nga ng mga bundok. Alam ni Aaron na lalabas na siya sa pulang lupa at lisanin ang kakaiba at mapahamak na Magic Cloud Ghost City. Makalipas ang kalahating oras, malalim na ang gabi, at may mga patong-patong ng itim na ulap sa mga bundok, na naging dahilan upang hindi makita ang bundok na may napakapangkalahatang paningin. Isang grupo ng mga tao ang lumakad sa kalahati, ngunit nalaman na hindi nila makita ang figure ng Aaron. Nang sila ay nataranta, bigla silang nakarinig ng nalilitong boses sa itim na swerte. Ikaw ito. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Pagkatapos, ang mga taong iyon ay tumingin sa paligid sa takot sa madilim na ulap ng mga bundok. Ito ay talagang kakaiba. Narinig lamang nila ang boses ng mga tao ngunit hindi nila nakita ang anino ng mga tao. Ang ilan sa kanilang mga kasanayan sa paglilinang ay mabuti pa rin. Wala silang maramdamang kakaiba sa paligid nila. Gayunpaman, nang sila ay nalilito, isang madilim na anino ang dahan-daang lumitaw. Pwede mo ba akong sabayan? Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa pagsasabi ng totoo, siya ay puno ng mga tanong at tila nagulat. Naturally, ang taong ito ay Aaron. Is that Great Zia Han? Naunang lumuhad ang pinuno. Great Zia, hindi naman. Kalmadong umiling si Aaron at naglakad ng ilang hakbang patungo sa nakaluhod na mga tao. Sa dilim, bagamat malabo ang imahe, makikita mo pa rin ang mapagmataas na tindig ng Aaron. Kung ganoon, lolo, hindi, kodigo lang, di bale. Tapos na ang Aaron, malamig pa rin ang mga mata nito na nakatingin sa kanila na halatang naghihintay ng isasagot sa mga tanong nila. Matagal na tayong nakatira dito at may kanya-kanyang paraan ng paglalakad. Bagamat ang bilis mo, pero, tumanggo si Aaron, anong meron? Karamihan sa mga tao sa Magic Cloud Ghost Town ay nadisband na, pero sa totoo lang, pinag-iisipan namin ito. Sa paglipas ng mga taon, kasama ang Ghost Zone, mga pamilya at tahanan lang ang kaya naming nakawan. Bukod dito, kakaunti lang ang kakayahan namin. Isa lang bagay na puno ng kasamaan, binigyan mo kami ng pera para mabuhay muli, ngunit, malaki ang mundo, ngunit walang lugar para sa amin. Sabi ng pinuno at malungkot na tumangala sa Aaron. Hindi grupo ng pamilyang Pei ang naisip ni Aaron, kundi isang grupo ng mga tao tulad ng Hangluan. You mean, bahagyang kumunot ang noo ni Aaron. Nag-uusap kami at gusto kang sundan. Oo, bagamat lahat kami ay masasamang tao at nagtaksil kay Guizen noon, mangyaring maniwala na kami ay pinilit ng buhay at kailangan. Sa katunayan, kami ay pagod na manirahan doon, kaya't ipinagkanulo namin si Guizen nang may tumayo. Kung papayag kang kunin kami ay masisira at manunumpa hanggang sa kamatayan. Pagkatapos, ang isang grupo ng mga tao sa likod niya ay sabay-sabay na yumuko at nagsabi, Oo, Lolo, determinado kaming sumunod at mangako ng katapatan hanggang sa kamatayan. Kung ito ay salungat sa mga salita ngayon, ito ay dapat na 5 kulog sa langit. Isang grupo ng mga tao ang natapos at nagtaas pa ng mga kamay para magmura. Walang sinabi si Han Sanchen. Siyempre, ang mahiwagang alyansa ng mga tao ay nangangailangan ng mga tao, ngunit ito ay palaging mas pinipili ang kakulangan sa pang-aabuso sa ilalim ng layunin ng kanyang sarili at Baek Xiaosheng at Fumang sa Jiangho. Anuman ang kanilang pinagmulan sa ngayon, kailangan nilang tanggapin ang kanilang mga salita dahil lang sa pagkakakilala nila sa isa't isa, na talagang nagpapahirap sa Aaron. Pero sincere talaga sila sa paningin nila. Sinusundan nila ang kanilang mga sarili sa loob ng 10-10 milya, lalo na pagkatapos nilang makuha ang pera na kanilang ipinamahagi sa kanila, dapat nilang isipin ang kanilang sariling mga araw. Sa makatuwid, hindi mapagkakatiwalaan ang taos pusong sumunod ngayon. May mga tao sa labas ng mga tao, at may mga bundok sa labas ng mga bundok. Ngayon sinusundan mo ako dahil sa aking malakas na lakas. Kung ako ay matalo sa hinaharap, saan ka dapat pumunta? Imbes na maaga o huli, mas mabuting samantalahin ang katotohanan na kayong lahat ay may pera at nagkakalat ng inyong sarili. Napabuntong hininga si Aaron at tumanggi, at saka, lahat kayo ay may kakayahang tao. Hanggat hindi ka gumagawa ng masama,
Walang problema ang gumawa ng sarili mong buhay. Lolo, ayaw mo ba sa pinanggalingan namin? O sa tingin mo may president tayo sa pagsuway? Ayaw magtiwala. Nang marinig ng isang grupo ng mga tao ang mga salita ni Aaron, sila ay nalungkot at nawala ng isa-isa. Since I let your life go, I trust you. Otherwise, how can you end up different from Ghost Zone and Jadeface Shire? But it is precisely because you have experienced life and death na sana ay mas pahalagahan mo ang iyong buhay. At saka, baka wala kang magandang resulta kung susundin mo ako. The road is facing the sky. Go one side and don't follow me anymore. Otherwise, don't blame me for being ruthless. Pagkatapos ay itinapon muli ng Aaron ang ilang ginto, pilak at alahas at mabilis na nawala sa mga bundok. Tiningnan lang ng gang ng hangluan ang kayamanan, ngunit laming-galinga sila at wala na silang makitang tao. Nang lumipas ang gabi at lumiwanag ang kalangitan, ang orihinal na malalim at madilim ay naibalik sa mga patong ng mga bundok sa ilalim ng liwanag ng hindi maliwanag na araw. Sa kabilang bahagi ng bundok, ito ay hindi na isang piraso ng pulang lupa. Sa kabaligtaran, mayroong kahit ilang berdeng damo at puno sa lupa. Kaiba sa mga patay na abo sa lahat ng dako sa lupain ng pamilya ng demonyo, tila puno ito ng sigla. Sa oras na ito, dahan-dahan ding lumabas ang isang figure mula sa kabundukan. Storytelling channel sa YouTube. Kakaiba. Hinawakan ng figure ang kanyang ulo at nag-aatubili na tumingin sa paligid. Medyo depressed siya. Matapos tanggalin si Hangluan at ang kanyang barkada kagabi, hindi talaga nakalayo ang Aaron, ngunit tinago ang kanyang hininga. Matapos kumpirmahin na umalis na si Hangluan at ang iba pa, muli siyang nagpakita at tumingin sa paligid sa kabundukan. Ang mabuting balita ay na bago sumiklab ang Earthseal, lumipad siya halos saan man sa kabundukan. Ang masamang balita ay kahit na gayon, hindi niya nakita ang kinaroroonan ng mga pangolin at iba pa, at ang selyo ng lupa ay naulit sa hating gabi. Sa madaling salita, para sa maikling pagkawala ng malay pagkatapos ng pag-ulit, ang Aaron ay, medyo karanasan, din. Makalipas ang halos kalahating oras ng pagkawala ng malay, nagising si Aaron, ngunit nakaramdam siya ng kawalan ng lakas at pagkapagod na ang kanyang katawan ay hangkag. Matapos magpahinga ng halos isang oras, nagpangapapay-ikot si Han 3,000 saglit. Sa kabutihang palad, maaaring ito ay mas maliwanag. Bagamat walang mahanap si Aaron, may nakita rin siyang bakas. Hindi kalayuan sa bakana ng mga bundok, mayroong isang maliit na kuweba ng lupa, na dapat ay ang lugar kung saan ang mga pangolin at iba pa ay sapilitang pinaalis sa lupa nang makasalubong nila ang mga bundok. Sa daan, nakahanap din ang Aaron ng mga banayad na yapok mula sa labasan ng bundok. Sayang naman, dahil pinakawalan ang mga tao sa Magic Cloud Ghost City. Nang dumating ang Aaron sa umaga, maraming bakas ng paa sa lugar na ito. Pagtingin ko sa unahan, nakita ko ang isang malaking lungsod na nakatayo doon sa di kalayuan. Ang pader ay mataas sa ulap. Tila maaari kang umakyat sa tuktok at pumili ng mga bituin. Napakalakas nito. Sa hinaharap, makikita na maraming refugee mula sa Magic Cloud Ghost City ang bumubuhos sa malaking lungsod. Nagpunta rin ba ang mga pangolin doon? Nakasimangot si Aaron at sinabing, malamang na ang bundok ang tanging labasan mula sa pulang lupa. Bagamat nakipag-usap ako sa pangolin at iba pa na ang unang tagpuan ay nasa labas ng hangganan ng pulang lupa, maraming tao ang hindi alam na ang labasan ay ang bundok. Ang bundok ay hindi mataas, at hindi madaling itago, lalo na sa araw. Bilang karagdagan, ang lugar na ito ay masyadong malapit sa lupain ng pulang lupa. Parang normal lang sa akin na piliin ang malaking lungsod sa harap ko kapag hindi ko masiguro ang kaligtasan ko. Pagkatapos ng lahat, ang lungsod sa unahan ay ang tanging lungsod na lalabas, ngunit nakakalat sa lungsod ay nakakatulong sa pagtatago. Sa pag-iisip nito, gusto lang ni Aaron na humakbang, at isang pagsabog ng mga hakbang ang dumating sa likuran niya. Paglingon ko, nakita ko ang 5 matandang lalaki na dahan-daang paparating. Aalis na sana si Aaron, ngunit nakita ng isang matandang lalaki si Aaron at nanguna sa pagbuka ng kanyang bibig, binata, natatakot ka talaga na hindi ka mahuli ng hari ng impyerno. Pagkasabi niya noon ay bamukarin ang bibig ng matandang katabi niya, hindi totoo yan. Ang Magic Cloud Ghost City ay hindi madaling nasira ng Diyos na tao. Maawang pinalaya ng Diyos na tao ang ating kalayaan.
Matanda na tayo at mahina. Hindi kami nakarating dito hanggang madaling araw, ngunit sa hindi inaasahan, bata ka pa, ngunit hindi ka pumunta dito sa oras na ito. Bata ka pa, Serval. Eksakto. Isang grupo ng matatandang lalaki ang nakipag-usap kay Hansani, na talagang nagpaiyak at nagpatawa kay Hansani sa oras na ito. Paano nila malalaman na ang tao ng Diyos sa kanilang bibig ay nakatayo sa harap niya sa sandaling ito? Malinaw na nakikita nila ang kanilang sarili bilang mga alipin sa Ghost City ng Magic Cloud na matagal nang nakakulong sa underground world tulad nila. Magsasalita na sana si Aaron. Lumapit ang ilang matatanda. Tinapik ang balikat ni Aaron at sinabing, "Anong ginagawa mo? Sa bagay, tamad na tamad ka. Katulad ka ng mga matatanda ko. Sabay tayong pumunta sa syudad." Ngumiti si Hansani. Anyway, gusto rin niyang pumunta sa tinatawag na syudad na nasa harapan niya. Ngayon ang tatak ng kanyang lupain ay muling bumangon. Hindi niya iniwasan ang ilang hindi kinakailangang problema. Mabuti kung sundan sila. At saka, masarap pakinggan ang ilang matatandang lalaki na nag-uusap. Sa pag-iisip nito, hindi tumanggi ang Aaron. Sinundan niya ang ilang matatandang lalaki at pumunta sa lungsod sa di kalayuan. Sa daan, ang Aaron ay dahan-dahan ding nagsimulang magkaroon ng pangkalahatang pag-unawa sa lungsod bago ang pag-uusap ng matatandang lalaki. Nang siya ay nabighani, biglang huminto ang isang grupo ng matatanda. Pagkatapos, mabangis silang lumuhad. Hindi alam ni Aaron kung ano ang kanilang gagawin, ngunit sa susunod na segundo, siya ay ganap na hanggal. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!